kababayan na sintensyahan po ng death sentence. Ginawa namin ni Tatay Digong ng paraan, sumulat sa King, sa Saudi. Hanap kami ng mga kaibigan na tumulong sa blood money para makalaya. So ibig sabihin, Pilipino yan, gusto natin makabalik dito, gagawin natin ang lahat ng paraan. Ito, bakit baliktad? Bakit tayo pumayag? Bakit sila pumayag na ang taong nagmahal sa atin? Minahal tayo, pinaglingkuran tayo. Sa totoo lang, ayaw naman yung tumakbo eh. Dahil sa inyo, ginawa niya po yun. Ito bang kabayaran sa ginawa niyang pagsasakripisyo, pagmamahal at paglilingkod para sa bayan? Mga kababayan ko, tulungan tayo na ay balik si Tatay Digong. Alam ko namumulila kayo. Alam ko maraming Pilipino halos hindi makatulog. Hindi tayo makatulog. Alam niyo, marami ako narinig. Yung iba, kahit hindi natin kasama sa politika, marami nagte-text sa akin, hindi nila matanggap na bakit hinayaan payagan na magkagano. Ikiusap po ko, alam ko nakikinig naman po kayo. Kung kaya niyong dalahin si Tatay Digong ng ganon kabilis, sana ibalik niyo po dito sa amin. Nangungulila po ang Pilipino. Sa mga kapatid ko Muslim, sa lahat, Basilan, Holo, Zamboanga, sa Mindanao, salamat sa inyong suporta. Mga OFW, alam ko wala kayong tulog. Salamat sa inyong pagmamahal kay Tatay Digong. Mga taga Visayas, alam ko mahal na mahal yung mga Bisaya. Salamat. Kahit dito sa Luzon, alam ko nangungulila tayo. Dasal po tayo. Please lang, yan lang po ang pakiusap ko sa inyo. Pag sana huwag siya pabayaan ng Panginoon. Ako po'y natatakot. Natatakot sa kanyang kalagayan. Sanay po siya na inaabot sa kanya ang lahat. Damit, pagkain, itong medisina po. Alam niyo, ako nagpapadala ng medisina sa bahay niya. Linggo-linggo yan. Ang dami nito, Lyrica, Crestor, Pletaal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 na gamot. Sinong mag-aabot sa kanya? Meron siyang, totoo yung meron siyang oxygen concentrator dahil dun sa Buerger's disease niya na 80 years old, kukulong niyo pa sa banyaga pa. Mahal niya si Tatay Digong. Mahal natin si Tatay Digong. Magkaisa tayong lahat, mga kababayan ko. Alam niyo ngayon, daming naninira sa amin ni Bato. Kanina, sinasabihan kami na naglaglagan, mga ganun.
Alam nyo, huwag kayong maniwala sa mga yan. Yan ang tinatawag na gusto nila kami hilain pababa. Gusto nila kaming sirain. Ako naman po, buklatin nyo man ang pag namatay ako, buklatin nyo. Duterte po. Wala po. Halos wala po akong panahon sa anak ko. Wala akong panahon sa tatay ko. Si Tatay Digong na po ang naging tatay ko from 1998 hanggang 2022. 24 years yan. Araw-araw kami magkasama. At sinabi ko sa kanya, Tatay Digong, hanggang kamatayan mo, hindi kita pababayaan. Lalo na sa medical mo. Ngayon, sino na po mag-aabot ng medisina niya? Sabi ni... Sa mga nagpakulong sa kanya, makonsensya kayo. Makakatulog pa ba kayo? Sana, di na natulog yun. Para nyo kaming kinuna ng Ama. Aming salamat po sa inyo. Pagdasal natin si Tatay Digong sa kanyang mabilis na kalayaan. Pagdasal natin ang kanyang kalusugan. Sa totoo lang po, yun po ang aking kinakatakot, ang kanyang kalusugan. Sa totoo lang po. Sa totoo lang po. Kung kakayanin niya ba? Anin na buwan? Pagkakain mo yung medisina? Kung narinig lang tayo ni Tatay Digong ngayon, alam niya na gaano natin siya kamahal. Buong Pilipinas po, nangungulila. Dasal tayo.